Ang Diyos natin ay hindi na natiling patay. Malaki na yun. Tama po ba? Siya po ay nabuhay. Amen? So ito po yung Diyos na sinasamba po natin. So again, nandito tayo sa Elijah Christian Fellowship. Sa mga bago po, may nakikita po ba? Mga bago ngayon? Sana maging friendly church tayo. Yung mga katabi dyan, no? Yung mga datihan na. Wag naman natin supladahan. So dapat, o supladuhan. Dapat maging friendly church po tayo. Amen? So, at maramdaman si Kristo sa atin. Tama po ba? So, welcome po kayo sa Elijah Christian Fellowship. Ang worship service natin is from 10:30 a.m. hanggang 12 noon. Minsan, sumusobra. Pero syempre, di ba, kung ang Panginoon na pinag-uusapan natin, it's okay. Amen? And then, andito tayo sa Book of Acts. And then, alam niyo yun, ang sarap sa pakiramdam, matatapos na natin ang Book of Acts. And then, sa mga hindi nakakaalam, si Lucas po ang nagsulat ng Book of Acts. Karamihan, si Pablo ang character, tama po ba? Pero si Lucas ang nagsulat po nito. At yung napag-aralan po natin, yung binahagi ng ating mahal na pastor, ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So alam natin ang Diyos natin na pinaglilingkuran natin. Ulitin ko, hindi siya nanatiling patay, siya ay nabuhay. Amen? So buhay ang Diyos na sinasamba natin. So sana, samahan niyo po ako bilang mga buhay. Amen? Wala pong matutulog. Tama po ba? So magkaroon tayo ng brother's keeper. Pagka nakita mo yung katabi mo, uy, mukhang kailangan mo tong sinasabi niya. Okay? So samahan tayo, magtulungan tayo ha. And then, napag-aralan natin doon yung pagmamahal. No? So, ang pagmamahal ng Diyos sa atin bilang magulang, di ba? Para tayo mga magulang, bilang magulang, pag tayo may mga anak, minsan, nandun yung disiplina. Tama? Pag nakagawa siya ng mali, may disiplina. Dahil alam natin na hindi makakabuti sa kanya yon. Ganun din ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Minsan, nandun yung pagpapalo ng Panginoon sa atin, pero ito ay para tayo ay mapabuti. Okay? Andun din po yung pananatili. Pananatili saan? Sa salita ng Diyos. Kasi merong pangako ang Diyos sa atin. Tama po? So, sa atin, may pangako ang Diyos. May salita ang Diyos. May iniwan siyang Biblia para sa atin. Para na maging, maging roadmap natin. Tama? Malaman natin at magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Amen? And then, nandun din po yung panahon. Siyempre, meron pang panahon. Gagamitin tayo ng Panginoon. Okay? So, wag mong sabihin na, hindi, tapos na ako. Senior na ako eh. Tapos na ako dyan. Pero hindi. Meron pang panahon na natitira at gagamitin tayo ng Panginoon. Amen? So, ready na po ba tayo? Ready na? Para akong hiningal. Ang tatalakayin natin ngayon, sususugan natin yung pagtitiwala. Sabi dito, magtiwala sa pangako ng Diyos. So pag-aaralan natin yung Book of Acts, chapter 27, verses 27 to 38. Meron tayong 3 puntos na pag-aaralan dito. Yung una, manatili. Nandun yung kanina, di ba, sa pananatili. Pero gagamitin natin ulit ito na manatili. And then, magpalakas. Siyempre, kailangan din natin magpalakas. Pinapindot ko lamang po. And then maghanda. We have to prepare. Kasi gaya ng sinabi natin kanina, meron pa tayong task. Manatili saan? Sa salita ng Diyos, na kung anong sinabi niya sa atin. And then, magpalakas dahil kailangan natin i-prepare din yung sarili natin dahil sa paghanda, merong pang mission. Okay po ba? Ready na po ba tayo? Ang sabi dito, medyo maliit, sorry po hindi mo kailangan makita muna ang katuparan bago magtiwala. Kapag ang Diyos ang nakako, sapat ang kanyang katapatan. Amen. So remember, ang Diyos ay makapangyarihan at siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Ready na po ba tayo? Inaanyayahan ko po na tumayo muli ang lahat para sa paggalang sa salita ng Diyos. Basahin natin ang 27. 14 na gabi na noon na kami napadpad sa gitna ng dagat Mediteraneo ng maghahating gabi na napuna ng mga mandaragat na nalalapit na sa kami sa pampang.
Gamit ang isang panaling may pabigat sa dulo, sinukat nila ang lalim ng tubig at nakitang may 40 metro ito. Pagsulong pa nila ng bahagya ay muli nilang sinukat at nakitang may 30 metro na lamang. Sa takot na sumadsad kami sa batuhan, inihulog nila ang 4 na angkla sa hulihan ng barko at ipananalangin mag-umagana sana. Tinangka ng mga mandaragat na tumakas mula sa barko kaya't ibinaba nila sa tubig ang bangka at kunwari maghuhulog ng angkla sa unahan ng barko. Ngunit sinabi ni Pablo sa kapatan at sa mga sundalo, kapag hindi na natili sa barko ang mga taong iyan, hindi kayo makakaligtas. Kaya't nilagot ng mga kawal ang lubid ng bangka at hinayaan itong mahulog. Nang mag-uumaga na, silang lahat ay hinimok ni Pablo upang kumain. 14 na araw na ngayong kayo'y hindi kumakain dahil sa pagkabalisa at paghihintay. Kumain na kayo, kailangan ninyo ito upang kayo'y makaligtas. Hindi mapapahamak ang sino man sa inyo. At pagkasabi nito, kumuha siya ng tinapay at sa harapan ng lahat ay nagpasalamat siya sa Diyos. Na pinagpira-piraso ang tinapay at kumain. Lumakas ang loob ng lahat at sila'y kumain din. Kaming lahat ay 276 na katao. Nang mabusog sila, itinapon nila sa dagat ang kargang trigo upang gumaan ang barko. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord God, dalangin po namin na ikaw po'y manguna. Binababa ko po ang aking sarili, Panginoon, at nang sa ganon, ikaw po yung mangusap po sa kanila. Gamitin mo lamang po ako as your instrument, Panginoon. At walang makuhang credit na mapunta sa akin. Sa iyo lamang po, Panginoon. At filter mo po, Panginoon, lahat ng aking sasabihin, yung nais mo lamang po ang ibahagi sa kanila, ang matandaan po nila, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan mo. Ngayon pa lamang po, nagpapasalamat na po kami dahil sa iyong presensya. Muli, maraming salamat sa kabutihan mo. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakapupong lahat? Okay. So, bago nating pag-usapan ang ating paksa, balikan natin ng konti yung senaryo. So, si Pablo, sino mga kasama ni Pablo? Si Pablo sa barko. Si Pablo, ang centurion, mga sundalo, yung sailors, at mga kasama niyang preso. Tama po ba? So 276 sila. Kasama si Lucas, of course. Andun si Lucas. 276 na katao sila doon sa barko. At ano yung senaryo nila doon sa barko? Doon sa barko, ang hinakaharap nila ay hurricane. Malakas pa sa bagyo. Sabi nga, kinakatakutan talaga ng mandaragat ito. Hurricane. Ito ang sinasapit nila ngayon. Of course, if merong hurricane, nandun yung malakas na alon, malakas na hangin, of course, nandun, bagyo, binabagyo sila. At alam nyo yun, sabi dito, 14 days. 14 days na silang hindi kumakain. Tama po ba? And then, ano yung pakiramdam natin sa isang araw nga lang na hindi kumain? So, di ba pagka sa isang araw hindi ka kumain, imaginein mo, nangihina ka na. Tama? Tapos, minsan, alam mo masakit ba? Alam mo yung mainit ang ulo? Di ba? So kaya nga 'di ba sabi doon sa binasa natin, nandoon na yung pagkabalisa nila sa pag-iintay na baka sakaling matapos na 'to. Pero ang sabi ni Pablo nung una ni Lucas, sabi nila humantong sila sa wala ng pag-asa. Wala na silang pag-asa. Dumating sila sa buhay din natin, humahantong din po tayo sa sitwasyon na wala na po tayong pag-asa. 'Di ba? So hopelessness. Sa atin, sabi nga, hindi natin maintindihan, 'di ba? Minsan darating ang sitwasyon, wala si Brother Israel, ang daming gamot na kailangang inumin na para sa kidney, para sa liver, para sa high blood pressure mo, napakarami na, tama? Hindi natin maintindihan, pag uminom ka ng isang gamot doon, ay tatamaan naman yung isang organ ng katawan mo. Diba? So kung gusto mong ang tawag dito, gamutin ang isang organ ng katawan mo, may complications. Tatamaan naman yung isang organ ng katawan mo. At ito yung mga panahon na hindi natin
ma-reconcile sa isip natin. At nalaman nyo, di ba, minsan nandito siya, nagpatotoo, pinagaling siya ng Panginoon. Hindi natin alam paano nangyari yon. Because again, our God is our creator. Tama po ba? Siya ang naglalang sa atin, no matter what happened, no matter how bad yung situation natin, pero kung alam natin ang Panginoon na naglalang sa atin, siya ang mismo manggagamot natin, alam niya kung paano ito ayusin. Tama? Amen? So, ito po siya. So, ito yung sitwasyon nila. Wala na silang pag-asa, sabi ni Lucas. Nawalan sila ng pag-asa. And then sabi dun sa Acts 27 to verses 22 to 25, ito ngayon ang payo ko. Lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Kaya nga lamang mawawasak ang barko. Kung tayo mag-iisip neto at kasama tayo ni Pablo sa barko, maniniwala ba tayo? Na parang ang hirap paniwalaan, tama po ba? Pablo, ito yung sitwasyon eh. Napakalakas ng barko. Ng bagyo. Binabagyo ang barko natin. Walang humpay ang alon. Walang humpay ang hangin. Hindi na bago ang sitwasyon. Tama po ba? Hindi na bago ang sitwasyon. At ito pa rin, sinasabi ni Pablo, walang mamamatay. How come na walang mamamatay? Ang means of survival natin, ang isang inaasahan na lang nila ay ang barko. Tapos sasabihin mo ay mawawasak. Saka isip natin, ang hirap i-reconcile. Tama po ba? Tama? So parang ang hirap maniwala. Pero ang sabi dito, kung tayo nandun kasama ni Pablo, meron tayong mga tanong. Pablo, paano tayo maliligtas kung masisira ang barko? Tama? Sino yung mga magtatanong nito? Siguro number 1 na ako. And then sabi dito, nasaan ang ebidensya na magiging maayos tayo? Wala namang ebidensya, wala naman nagbago eh. Yung pa rin naman eh. Yun ang sitwasyon, nandiyan pa rin yung bagyo eh. And then wala namang nagbabago sa panahon. Bakit kami maniniwala? And remember, si Pablo ay nakatanikala. Siya ay prisoner. Wala siyang kasalanan, walang napatunayan sa kanya, pero siya ay nakatanikala pa rin. Pero sino maniniwala? Tama? So sabi nga dito sa 23, nagpakita sa akin. Ito ang reason kung bakit it seems o si Pablo ay confident. Walang mangyayari sa atin, walang mapipinsala. So sabi dito, nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na nagmamay-ari sa akin at siya kong pinaglilingkuran. Ito yung verse natin, yung previous verse natin. Ito pala yung reason kung bakit kampante si Pablo. Dahil meron siyang pinangahawakan, sinabi ng Panginoon sa kanya. Amen po ba? And then, sa atin din, meron din sinasabi ng Panginoon at mababasa natin sa Biblia, may pangako ang Diyos sa atin. No? So, ngayon, kung ito ang sitwasyon, nandun yung difficulties, nandun yung sobrang hirap ng buhay, tatayuan pa rin ba natin ang salita ng Diyos? Amen? So, the same. Si Pablo, naniniwala siya. Bakit? Na-experience niya ang Panginoon pati. Tama? So nagbigay ng salita ang Diyos sa pamamagitan ng anghel at sinabi sa 24, sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. So this is the favor ng Panginoon kay Pablo. Dahil kay Pablo, ang mga kasama niya sa barko ay maliligtas. Tama po ba? And then ito rin yun. Kung sabi nga ni Pastor nung last Sunday, kung ikaw ay nakasakay sa isang jeep, yung jeep na yon makakarating sa paroroonan niya ng ligtas dahil nandun ka. Because of the favor of God sa atin. Kung ikaw ay nakasakay sa eroplano, magiging safe ang eroplanong yon. Why? Nandun tayo. Amen? So, sino nakasakay ng barko? Barko. Di ba? Mayroong maliit na barko, mayroong malaki. Pagka medyo maliit, kahit alam mo normal yung dagat, ramdam mo yung alon. Tama po ba? Pagka medyo malaki yung barko, medyo konti, may mararamdaman ka. Pero ako, mas gusto ko mag-eroplano. Hindi ako makakatulog sa barko talaga. Sobra. So naranasan ko po yan at ilang beses ako masuka-suka. Ito pa kaya. So isipin lang natin yung sitwasyon nila na merong hurricane. At ako, I hate na talagang po sumakay po ng barko. Yan. So, ito po, alang-alang sa Diyos, meron siyang pinaguhugutan.
Kampante ako dahil may sinabi ang Diyos sa akin. Okay? So walang nabago, same situation, same scenario, meron nagbago yung salita ng Diyos. Kaya sabi dito, kaya tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama. Nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. So sabi dito, nanalig siya. Iba to sa paniniwala, nananalig siya, nananampalataya siya. So sabi dito, walang pag-asa. From walang pag-asa, from hopelessness, sabi ni Lucas, nagkaroon ng pananalig sa Diyos. Walang nagbago sa sitwasyon. Nandun pa rin. Pangit ang sitwasyon. Bagyo. Malakas ang hangin. Malakas ang ulan. Same scenario. Walang naging maganda. Anong nabago? Nagkaroon ng salita ang Diyos. Nandun yung word ng Panginoon. Sabi, walang mapipinsala sa kanila. Okay? And then from hopelessness, nagkaroon ng pananalig sa Diyos. Okay, so sabi dito sa Proverbs 3, chapter 3, verses 5 to 6, kay Yahweh ka na magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Remember, kung titignan natin ang sitwasyon, parang hirap paniwalaan. Pero ang sabi ng Biblia, do not lean on your own understanding. Trust the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. Pagpatuloy natin, sabi, sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. So kahit anong senaryo, ang hirap i-reconcile sa isip mo, diba ito yung time na dapat mas magtiwala tayo sa Diyos. No matter how bad yung situation natin at alam mo yung pangako ng Diyos, parang ang hirap i-reconcile, hindi natin maintindihan ang senaryo, pero ito yung time na, Lord, diba? Kaya minsan nagkakaroon tayo, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Mas dun tayo magtiwala sa sitwasyon na yon, lalo na kung hindi na natin maintindihan. Kasi ang tao, alam mo yon, pinipilit na, sa social media nga alam, problema ng iba, gusto mo intindihan, sino ba nagkasala at talaga dito? Sino ba unang nauna? Tama? Ganun tayo eh. Ako, medyo marites din ako eh. So, di ba, titingnan natin, sino ba may kasalanan? So, problema ng iba, pinoproblema mo na rin. So, ngayon, pagkatapos mo nang mag-social media, para kang ikaw din may problema na. Tama? So, ngayon, sinusukat din natin, tinitignan din natin. But again, sabi dito, trust the Lord with all your heart. Wala ka ng ibang pagkatiwalaan mo ang Diyos. Amen? So sabi sa Romans chapter 4 verses 20 to 21, hindi siya nag-alinlangan sa pangako. Si Pablo ang nagsulat nito, pero ang sinasabi niya dito, ang kinukwento niya dito ay si Abraham. Si Abraham. Ang sabi dito, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa siya sa Diyos. Okay? So sabi doon sa 21, lubos siyang naniwala sa natutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Ano ba pinangako ng Panginoon kay Abraham? Sabi ng Diyos kay Abraham, you will be the father of all nations. Ang question, ano ang senaryo ni Abraham? Sila ay matanda na. Matanda na. Paano pa siya? Sabi nga ni Sarah, paano pa ako manganganak? Ay matanda na ako. Ano pa? Si Sarah ay baog. Paano siya? Paano mangyayari yung pangako ng Diyos na sanabi ang magiging anak mo ay sing dami ng bituin sa langit? How come na mangyayari ang sinabi ng Panginoon, ang pinangako ng Panginoon kay Abraham sa ganong sitwasyon? Diba? Contradicting. But again, manatili tayo sa kung anong sinabi ng Panginoon. Hindi nagmamatter kung paano niya gagawin, pero ang nagmamatter, kilala natin kung sino ang nangako sa atin. Amen po ba? Kilala natin ang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Kaya di ba meron tayong kanta yung mga pangako mo. Di ba? Hindi ko na alam yung susunod nakalimutan ko na. So, yun yung kanta na kaya di ba, meron tayong realization, kaya ba nating manampalataya sa Diyos kahit hindi mo pa naiintindihan kung paano niya tutuparin ang kanyang sinabi?
kaya pa rin ba natin magtiwala sa Kanya? Lalo na kung walang ebidensya sa sitwasyon. Tama? Parang ang labo mangyari. Huwag nyo naman sinabi nyo na pangako ng Diyos, pananalunin na ako sa loto eh. Huwag naman yung ganun. Hindi yun ha. So, okay? So, tutuparin niya ang kanyang pangako. Amen? So, sabi dito, paniniwala versus pananampalataya. Iba ang paniniwala. Ang paniniwala, meron ka kasing proof. So, proven and tested na. Kaya ka naniniwala. Tama? So, ang tao ay to see is to believe. Ibig sabihin, nakita mo, kaya ka naniniwala. But ang pananampalataya, wala ka pa nakikita. Naniniwala ka na. Amen? So, kaya nga, di ba, pinag-usapan namin sa D-group namin kanina, ang pananampalataya, tulad ng sabi natin, nananampalataya tayo sa Diyos, na hindi natin nakikita, pero naniniwala na tayo sa Kanya. Amen? So, pag sinabi ng Panginoon sa atin, naniniwala na tayo. Tama po ba? Pag sinabi pala ng Diyos, sige, ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat tayo ay mamamatay. Bound to hell tayo. Mamamatay tayo lahat dahil tayo ay makasalanan. And this is the bad news. Pero meron palang good news. Sabi ng Bible, kung tatanggapin mo si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas, tayo ay maliligtas. Talikuran natin ang ating mga kasalanan at pagsisihan at magpabautismo. Tayo pala ay maliligtas. So kung tayo nananampalataya dito, hindi pa natin nakikita, hindi pa natin, alam mo yun, wala pang katibayan, pero nanampalataya na tayo, hindi pa natin nakikita. Amen? Ibig sabihin, wala pang result, pero nananampalataya na tayo. Amen? So, sabi dito, ang haba ng introduction, sorry po. So, number 1, manatili. So, manatili tayo. So, nananatili ba ang gising? Yung iba? Amen? Gising pa. So, pag yung iba, wala na, pakikalabit. So, manatili. Sabi sa verse 27, 14 na gabi na, noon na kami napadpad sa gitna ng dagat Mediteraneo nang maghahating gabi na napuna ng mga mandaragat na nalalapit na kami sa pampang. So 14, 14 days. Imagine, yung ilang oras nga lang, 2 oras nga lang sa barko, ayoko na 14 days. Tapos hindi sila makakain. Siguro suka sila ng suka doon. Tama? So imagine natin. And then sabi dito, ang kasama niya, yung mga mandaragat. These are the expert pagdating sa dagat. So sailors, alam nila ang sitwasyon. Kung ikaw ay eksperto doon, alam mo na ang sitwasyon. Hopeless na to. Wala na talaga. Tama? So ibig sabihin, itong mga sailors na to, wala na rin nakikitang paraan. Okay, so dito, nalalapit na sila sa pampang. Pero sabi nila, parang nalalapit na tayo sa pampang. Kaya ang sabi dito, gamit ang isang panaling may pabigat sa dulo, sinukat nila ang lalim ng tubig. At nakitang may 40 metro ito. Pagsulong pa nila ng bahagya ay muli nilang sinukat at nakitang may 30 metro na lamang. Ito pala yung ginagawa nila. Naguhulog sila ng mabigat na bagay. Ito yon. Para makita lang natin, ma-imagine lang natin. Ito yung hinuhulog nila, ito yung mabigat na bagay, at nakikita nila, meron silang palatandaan kung gaano nakalalim yung tubig sa ilalim. And then sabi sa verse 29, sa takot na sumadsad kami sa batuhan, inihulog nila ang 4 na angkla sa hulihan ng barko at ipinanalangin mag-umaga na sana. Ano yung angkla? Ito po ang angkla. Sabi ni Brother AJ, ang luma naman ang angkla. So, ito po yung angkla. Yan. So, ang angkla, ang bawat barko ay may angkla. Kung malaking barko yan, malaki ang angkla. Anchor, pagdating sa English ay anchor. Hindi anchor milk. Sabi ni Pastor Ed kahapon, anchor milk. So, anchor, pagdating sa barko. Okay, so pag malaking barko yan, malaking angkla yan, pag medyo maliit na barko yan, medyo maliit lang din yan. At ang angkla, ginagamit ito, hinuhulog ito para kumapit, mag-anchor sa bato, sa ilalim. Kung ipapark nila ang barko nila somewhere,
ihuhulog nila ang angkla nila para kahit gaano kalakas ang hangin sa ibabaw, kahit gaano kalakas ang alon sa ibabaw, nananatili ito sa posisyon niya. Okay po ba? So ito ang angkla. And then sabi dito, tinangka ng mga mandaragat na tumakas mula sa barko kaya't ibinaba nila sa tubig ang bangka at kunwari maghuhulog ng angkla sa unahan ng barko. These are the sailors. Experts sila. Pero gusto na nilang tumakas. Bakit? Wala na eh. Wala nang paraan eh. Tama? So, minsan, ganun din tayo sa buhay natin. Meron din tayong sinasabi nga nila, lifeboat. Ayan. Ito yung lifeboat. Nakikita niyo yan sa cruise ship, nandyan yun, yung mga maliliit na bangka. No? So, meron din tayo nito sa buhay natin. Sa sitwasyon natin, halimbawa sobrang hirap na ng sitwasyon, minsan gusto na natin tumakas na lang. Tama po ba? So kung sa may problema, minsan gusto na lang nating tumakas. Kung may pinagkakautangan, minsan gusto nating tumakas. No? So tumakas sa sitwasyon na hindi maganda. Ako po, malaki. Kung palakihan tayo ng utang, malaki yung sa akin. So sa pagkalugi ko nung pandemic, sobra. But again, sabi nga ng Panginoon, be still. And then hayaan mong ipakita ko na ako ang Diyos sa buhay mo. Amen? So meron tayong Diyos sa buhay natin. Glory to God. And then, meron tayo nito. But again, the question is, are we still going to stand doon sa pangako ng Panginoon? Alam ko, mahirap. Merong namatay, nawala sa mahal natin sa buhay, career na nasira, relasyon na nasira. Pero anong gagawin natin? Are we going to stand sa promise ng Panginoon, sa salita na? Amen? Hindi. Meron tayong Diyos na nabuhay at ang promise niya ay makakabuti sa atin. Amen? So ito yung pinanghahawakan natin. And then, sabi sa 31, ngunit sinabi ni Pablo sa kapitan at sa mga sundalo, kapag hindi na natili sa barko ang mga taong iyan, hindi kayo makakaligtas. Kaya't nilagot ng mga kawal ang lubid ng bangka at hinayaan itong mahulog. Wala na. Wala na yung lifeboat na tinatawag nila. No, sabi dito, kapag dumating tayo sa hangganan ng ating kakayahan, matalino ka man, mayaman ka man, edukado ka man, tama? Pag dumating tayo sa hangganan ng ating kakayahan, hindi ibig sabihin na dumating na tayo sa hangganan ng kapangyarihan ng Diyos. Makapangyarihan ang Diyos at walang hangganan ng kapangyarihan niya. Amen? Makapangyarihan ng Diyos at tapat sa kanyang pangako. Sabi dito, kapag kapag hindi na natin naiintindihan ang ginagawa ng Diyos, nananatili ba akong nagtitiwala sa kanyang salita? So, ang hirap i-reconcile. Minsan may darating sa ating sitwasyon, ang hirap i-reconcile. Pero sabi nga, dapat nga mas lalo tayo magtiwala na sa Kanya. Hindi na kasi abot ng kaisipan natin para intindihan pa yon. Amen? So sabi sa point number 2, tayo'y magpalakas. So pag tayo na natili sa pangako ng Diyos, huwag nyo naman hayaan yung sarili nyo. Tayo din na kailangan magpalakas. Bakit? Merong hinahanda pa sa atin eh. Meron pa, continue lang. Tama? So sabi dito, nang mag-uumaga na, silang lahat ay hinimok ni Pablo upang kumain. 14 na araw na ngayong kayo'y hindi kumakain dahil sa pagkabalisa at paghihintay. So, balisa na sila. So, sabi ni Pablo, ini-encourage niya. Nakita niyo yung leadership ni Pablo. Sabi niya, magpalakas tayo. Kasi, nananalig nga si Pablo na walang walang mamamatay sa kanila. So, sabi niya, syempre, tayong lahat ay kumain. Sabi ni Pablo, kumain na kayo. Kailangan ninyo ito upang kayo'y makaligtas. Hindi mapapahamak
ang sino man sa inyo. And then nagbibigay siya ng assurance. Walang mapapahamak sa inyo. Kasi nga bakit? Nandun yung salita ng Diyos sa kanya na pinanghahawakan niya. And then sabi sa 35, at pagkasabi nito, kumuha siya ng tinapay at sa harapan ng lahat ay nagpasalamat sa Diyos, pinagpira-piraso ang tinapay at kumain. At dito, tinataas niya ang Panginoon sa harap ng karamihan. Remember, nandun ang centurion, andun ang soldiers, andun ang sailors at iba pang mga prisoners. And then nakita nila na nagpasalamat si Pablo sa Diyos. At alam niyo yung ginagawa nila? Tulad ng ginagawa natin every Sunday, pinagpira-piraso ang tinapay at ano to? Communion. Tama? At anong nangyari? Lumakas ang loob ng lahat at sila'y kumain din. Si Pablo, nung kumain, bilang leader, ikaw muna, sige, pakita mo sa kanila at sila ay kumain din. Lumakas ang kanilang loob. Okay? Sabi dito sa 1 Kings 19, 5 to 8, sabi dito, ang tinutukoy dito ay si Elijah. Remember, ang church natin ay Elijah Christian Fellowship, di ba? Si ECF. So, si Elijah ang tinutukoy dito. Ang sabi dito sa verse 5, pagkatapos nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito at ang sabi, gising na at kumain ka. Pero ano ba yung senaryo nito? Si Elijah sa panahon na to ay sabi nga niya, Lord, tapos na. Kunin mo na ako. Kasi bakit? Gusto siyang patayin ni Jezebel. No? So, gusto siyang patayin at naglakad siya sa wilderness. At malayo yung nilakbay niya. At alam mo yung sobra na, yung pagod, yung takot, alam mo yun, tapos papatayin ka pa. Sabi niya, gusto niya na, sige Lord, kunin mo na ako, tapos na yung mission ko. Kunin mo na ako. Pero ang sabi dito, sabi niya, pagkatapos nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito at ang sabi, gising na at kumain ka. Kailangan mong kumain. And then sabi, nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga muli. Pero hindi pa doon natapos. Ang sabi, ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh. Ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. So hindi pa tapos. Okay? So meron pa ipagagawa sa atin ng Panginoon. Kung meron misyon, huwag mong hayaan na mahina ka. Kailangan mo rin magpalakas. Alagaan natin ang sarili natin. And then sabi dito, kumain nga siyang muli at uminom. At ang pagkaing iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Amen? So, kailangan din natin magpalakas. So, pag alam nyo nangihina tayo, di ba? Malungkot tayo, sabi nga lang, kumain ka lang, meron kang tinatawag na comfort food. Tama? So, meron din. So, and then sabi sa 3, tayo'y maghanda. Bakit kailangan natin maghanda? Nag-start tayo sa manatili. Manatili tayo doon sa promise ng Panginoon. That's, sabi nga, standing on the promise of God. And then, sumunod, magpalakas tayo. Dahil hindi pa tapos, kailangan pa natin maghanda. Saan tayo maghahanda? Sabi dun sa 37, kaming lahat ay 276 na katao. 276. Sabi dito, nang mabusog sila, itinapon nila sa dagat ang kargang trigo upang gumaan ang barko. Remember, ang trigo, napaka-importante nito sa Romans, sa mga Romano, nanggaling ng Egypt. Ito ay, sabi nila dito, nung una, tinapon na nila yung ibang kargamento ng barko. Ngayon, tinapon nila ang trigo. Then they are preparing for something, sabi ganon. Nag-prepare na sila para gumaan na ang barko. Amen? So tayo din, isipin natin na meron din tayong kailangang paghandaan. Meron pa tayo.
Okay, so ang titignan na lang natin dito, ah, gaya ng sinabi natin kanina, hindi importante kung paano gagawin ng Panginoon ang kanyang pangako. Ang importante ay kilala natin kung sino yung nangako. Ang question dito, tayo ba'y mananatili pa rin sa salita ng Diyos kung tinanggal na ng Diyos yung bagay na iniisip natin na makakapagligtas sa atin sa isang mahirap na sitwasyon? Kung tinanggal na ng Panginoon ito, tayo rin ba ay mananatili pa rin sa kanyang pangako, sa kanyang salita? Amen? So, o para tayong sailor, tatakas na lang ba? Pero hindi no? Kasi alam natin kung sino yung nangako. At ang Diyos natin ay makapangyarihan, walang hanggang kapangyarihan na meron siya, at siya ay tapat sa kanyang pangako. And then tayo, syempre, if, sabi nga niya, kung alam natin ang pangako ng Diyos, kailangan natin i-perform yung pananampalataya. Wala pa man yung resulta, naghahanda na tayo para tanggapin yung resulta. Amen? So, kailangan natin maghanda. Dahil sabi nga, the best is yet to come. And then ito yung inaantay natin. Amen? So, lahat po tayo tumayo at manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat pong muli sa iyong salita, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po kaming magpatuloy, Panginoon, sa iyo. At Lord, alam po namin, Panginoon, na hindi pa po tapos, Panginoon. Meron ka pong iniwan na task sa amin, Panginoon. Sabi mo nga, Panginoon, go and make disciples of all nations. Kasi dahil marami pa, Panginoon, na hindi nakakakilala sa iyo, Panginoon. And Lord God, dalayan po namin na maisip po namin na manatili sa iyong salita, Panginoon. At Lord God, nandun din yung kalakasan. Alagaan po namin yung sarili po namin, Panginoon. But again, Panginoon, ikaw pa yung kailangan namin. Bigyan mo po kami ng sapat na wisdom, kalakasan, Panginoon, nang sa ganon, mapaghandaan po namin yung mga inatas mo po sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa kabutihan mo po sa amin. Maraming salamat po sa pagmamahal mo. Ito po ang samot dalangin po namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakaupo po lahat.